Alam naman po natin yung kalakaran noon. Na nakalagay sa kontrata natin, di naman mahalata, halos ganun din yan. Magandang araw at ito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video. Naku po, sino kaya ang pinaparinggan ni Mayor Vico Sotto ng Pasig? Dahil ayon sa kanya ay may mga politiko o mano na mahilig mangontrata sa kanyang teritoryo noon. Kaya nga naman, ang ilan sa mga infrastructure na pinagawa ng gobyerno ay naku po, madali umanong masira. Kaya ipinagmalaki niya ang proyekto ngayon sa kanyang pamamahala dito sa Pasig dahil nagiging matibay na at accurate na nga mga kababayan po natin. Dahil noong mga nauna umanong politiko na lumalapit sa kanyang lugar, nangontrata. Kaya nga naman mahina ang infrastructure, ang proyekto, madaling masira dahil bawas na nga, kinakatingan pa ng mga kontraktor. Sino kaya ang pinapatamaan niya? Senador ba o congressman? Kasi sila lang naman ang nagbibigay ng mga proyekto sa ilang syudad. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Kaya hindi sila uobra umano kay Mayor Sotto, mga kababayan natin. Ganda yung ginawa natin, at yung mula sa Senior Citizens Park na hindi na butas-butas, madali nang dadaanan, hindi na madudulas ang mga seniors natin, hanggang sa kiddie playland na hindi na masasaktan ng mga bata, hanggang sa yung sa side ng mga admin, naayos po natin. Pero alam mo, yung nakita natin, yung Impact Park, bago naman po yun, Pero ang nakakatuwa, siguro dalawang bagay kung bakit masasabi natin na ngayon mas gumaganda yung mga proyekto natin kumpara sa dati. At yung mga lalo na yung mga nakapag-handle ng medyo malalaking project, yung mga building, siguro makikita niyo naman mas maganda yung ginagawa natin ngayon at sa mas murang presyo pa. Diba? Yan naman yung maganda sa ginagawa natin ngayon. Pero sa nakita ko po, habang nag-iikot, kausap ko din yung mga kasama natin sa end user at pati naman kayo. Dalawang bagay po, kaya mas maganda yung mga proyekto natin ngayon pagdating sa infrastruktura. Marami pa tayong kailangan ayusin. Don't get me wrong, marami pa tayong kailangan ayusin. Pero bakit mas maganda yung mga finished product natin ngayon kaysa noon? Dalawang bagay po. Una, mas maganda yung sistema natin ngayon para sa konsultasyon. Yan ang laging sinasabi sa akin ng mga end user noon na dati, nagugulat na lang sila, may pinapagawa na sa opisina nila, may pinapagawa na na hinahandle nila, na hindi sila nakonsulta sa specifications, sa sukat, sa anong mga features ang kailangan ng isang building o anong kailangan na nandun. Kahit sa loob ng engineering mismo, di ba yung problema natin nung una, hindi nag-uusap-usap ang flood control, hindi na ipag-usap sa horizontal, etc. etc. Papatayo ng building, kulang yung electrical, alam niyo naman po yun. Ngayon, baka nangyayari pa rin, pero hindi na kasing, konti na lang, kumbaga. Maganda na yung communication within the engineering department at maganda rin yung komunikasyon natin pati sa mga end users and other related offices. Sa ibang opisina, hindi lang naman isa ang gagamit, sa ibang building, hindi lang isa ang gagamit. Pati coordination with building official, kahit papano, kailangan man ayusin, mas maganda na po ngayon. Kaya nagiging end result ay mas maganda, mas mataas ang kalidad, at mas angkop yung ginagawa natin dun sa pangangailangan ng end user. At isang patotoo na po dyan, yung bagong inaugurate natin sa Maybunga Rainforest. So congratulations sa Engineering Department, sa buong infrastructure. So ayan po mga kababayan po natin, So mas maganda kasi pag ganito yung mga namumuno sa isang bayan o sa buong bansa po natin na hindi na umurako. Aminado naman siya na ngayon mayroon pa rin siguro, pero hindi na gaano dahil nga siya ang nagbabantay mismo, mga kababayan po natin. Alam naman po natin na itong si Mayor Sotto ay kaalyado nga ito ni Mayor Magalong at miyembro sila nitong sumusulong ng good governance para sa ating bansa. Ako po, sana lahat ng mga mayor sa bawat bayan o syudad man sa ating bansa ay ganito mag-isip at hindi pinupuno ang kanilang bulsa ng kurakot o ng pera ng taong bayan, kundi ibinibigay lahat, binubuhos lahat sa mga proyekto na kanilang pinupunduhan sa kanilang bayan man o syudad. Nako po, sino kaya ang pinapatamaan ni Mayor Sotto
sana mahuli rin ano, pero mahirap pulihin kapag itong mga kontraktor, sila pa nagbibigay ng proyekto. So kaya tiba-tiba sila. Gaya nga ng binisto nga ni Mayor Magalong at ni Mayor Pulong, abay may nagkakating umano diyan sa House of Representative mismo ng 30%. Bibigyan nga ng proyekto, 30% agad ang ikakat. So babawasan pa ng na-assign na congressman doon sa isang distrito, babawasan pa ng kontraktor. Kaya ang nangyayari, naku po, malnourished ang mga proyekto na nagagawa sa mga bayan po o syudad sa ating bansa, mga kababayan. Sector natin dahil dito. Yung pangalawa, dahil na rin, siguro bunga na rin ng magandang consultation process natin and communication na mas maganda po ngayon, ay umaayos din po yung implementasyon natin. Ano pong ibig ko sabihin? Alam naman po natin na noon, kasama na rin yung pag-aayos natin ng procurement at paglilinis natin, pag-housekeeping natin sa lokal na pamahalaan. Alam naman po natin yung kalakaran noon na sagad lahat ng bid price, 99% or more sagad sa ABC. Ngayon, nagbibid, bumababa yung presyo at dahil kasama yung end user hanggang sa monitoring ng implementation, construction natin, ay nagiging mas mataas yung kalidad. Pero kailangan mag-ingat din po tayo at siguro ito yung isang kailangan tingnan din ng leadership natin sa engineering dahil yung pinakamalalaki na ayos natin, yung sabi ko yung sa proseso po natin naayos na po natin. Ngayon naman po, habang naglilinis, nag-aayos po tayo, mag-i-evolve din ang pagpapakilala ng pagbabago. Laban yan. Hindi po porket naayos na natin ng 3 years, ay wala nang magiging problema sa susunod. Alam naman po natin, hindi naman po lahat ay aligned dun sa ginagawa nating pagbabago. Kahit sa lokal na pamahalaan, aminin natin o hindi. Pero ang magiging danger po ngayon, ay dahil open bidding tayo, makatotohanan yung bidding, meron pong ibang mga kontratista, dinadive nila yung presyo. Ano ibig sabihin yan ngayon? Halimbawa, 40 million yung ABC natin. Kung dati, automatic 39 million kagad or more ang magiging contract price natin. Ngayon, dahil open bidding, dahil makatotohanan, transparent yung ginagawa natin, minsan may nananalo na 35 million, minsan may nananalo na 30 million, pero minsan may nananalo ng 20, 25 million. Minsan nangangalahati yung contract price sa ABC natin. Ngayon, kung kaya nila gawin sa ganung presyo, kaya nga open bidding, yun po yung batas natin, hindi po tayo nag-invento niyan, sumusunod lang po tayo. Kung kaya nila gawin sa kalahating presyo, bakit hindi? Welcome po yan. Baka mali yung estimate natin, baka over yung ABC natin. Maganda po yan. Makakatipid po tayo. Kaso, alam po natin at alam to ng mga project, sino po dito ay nagpa-project in charge? Taas po ng kamay. Nagpa-project in charge sa mga infra natin. Yan, nandyan po sila. Kaya alam nyo po ito. Yung iba, i-undercut nila, magbibid sila ng 20 million, kahit 40 million yung ABC. Siguro kaya talaga nilang gawin yan ng 20-25 million. Pero syempre, ang contractor kailangan kumita niyan. Kaya nga may markup tayo na contractor's profit, 8% minimum. Pero wala naman problema kumita kaya nga sila magbibid kasi kikita sila. Ang problema, minsan, alam naman talaga nila na hindi nila kaya ng 25 million, magbibid pa rin sila ng 25 million. Ngayon, anong gagawin nila? Hindi naman yan papayag na malulugi sila. Ano pong gagawin nila? Lalapitan nila ang mga project in charge natin. Lalapitan nila ang mga end user natin. Sir, engineer, baka pwede yung Class A na nakalagay sa kontrata natin, di naman mahalata, halos ganun din yan. Class B na lang yung ilagay natin, yung install natin dito. Baka pwede, Class B na lang. Imbis na 2 million yung gagastusin ko, nasa 1 million lang. Maganda pa rin naman yun, okay pa rin, hindi naman mahalata, hindi na malalaman ni Mayor yun. So ito nga, yung mga sinasabi ni Mayor Soto, mga kababayan po natin, sadyang makatotohanan at nangyayari ito sa ating gobyerno. Lalo na yung mga proyekto ng mga kongresista, nako po mga kababayan po natin. Kaya ang kanilang sahod ay barya lang yan sa kanilang kinikita sa bawat proyekto na kanilang pinupunduhan. Bigay na lang natin yung 1 million imbis na 2 million. Yung matitipid na 1 million, pagkatiyan na lang natin. Bigyan kita ng konting alam na natin yung nangyayari. At yan yung nangyayari. At sigurado po ako nangyayari yan paminsan sa mga proyekto natin ngayon. Ang pagbabago step by step.
Sabi nga, ang pagbabago para kang tatawid ng isang hanging bridge. Gusto mo makarating doon sa ideal na mundo. Pero kailangan tumawid tayo mula dito hanggang doon. At habang tumatawid tayo ng hanging bridge na yan, 10,000 tayo na kawani ng pamahalaan na tatawid po doon, kung hindi 1,000,000 Pasigueño na tatawid po doon, question of pacing yan kung gaano kabilis tayo makakarating doon. At nasa sa atin po kung gaano tayo makakabilis, gaano tayo kabilis na makakatawid doon sa papunta sa ideal na gusto natin marating. Doon na po tayo sa gitna. Huwag na tayong mag-alinlangan pa. Dire-diretso na po tayo. Unti na lang, nandun na tayo eh. Pero nasa atin din po yan kung gaano tayo gaano kabilis na makakarating doon. Bilang mayor, bilang isang tao nagsusulong ng pagbabago, kasama po marami sa inyo, hinahanap din natin yung tamang pace. At inuuna natin siyempre yung malalaking kailangan natin baguhin. Pero unti-unti, habang umaayos yung malalaki, ngayon kailangan natin tingnan yung hindi tayo kontento na naayos natin na yung malalaking kickback na 20-30% ay wala na. Ngayon naman, So yan po mga kababayan po natin, napakaganda itong panukala at plano ni Mayor Soto ng Pasig, mga kababayan po natin. Dahan-dahan niya na nga umano tatanggalin itong mga porsyento-porsyento. Naku po, tamaan si boss dito na nakaupo sa House of Representatives na mahilig sa porsyento at cuttings, mga kababayan po natin. So sana mas dumami pa ang katulad po nila na sumusulong sa good governance, na gusto nilang malinis ang ating gobyerno. Kasi kaya nung sabi ni Mayor Magalong na miyembro nitong good governance ay gusto nila talaga na dahan-dahan man lang sana mabayaran itong utang ng ating bansa. So saan at paanong paraan makakatulong ang mga nakaupo sa ating gobyerno? Ito po ang hindi pagpayag na papasukin nitong mga korap na mga kontraktor, pati na rin itong mga kongresista na nagsusupply ng budget sa kanila, yung nagbibigay ng proyekto. Dahil dito umano, imbes na makatipid ang ating gobyerno, imbes na mapaganda ang mga proyekto, lalong napapangit, madaling masira dahil malnourished o ito ay substandard nga, mga kababayan po natin. So dito ngayon sa administrasyon ni Mayor Soto, nakakatuwa po at ang swerte ng kanyang mga nasasakupan, dahil kapag pinunduhan ang isang proyekto, isiguradong matibay at mapapakinabangan ng taong bayan. Sana dumami pa po sila, mga kababayan po natin. At sana magising din itong mga politiko na sadyang yumaman na. Tigilan na sana nila itong pamumursyento at pagbabawas ng pundo ng bawat proyekto. Para yung talagang proyekto na dapat ay 100% ay yun na yun ang nakabase doon sa plano at yung nakapundo, mga kababayan po natin. Kaya asahan po natin yan. At ayun po, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa mga isyung ito. At swerte po, congrats sa mga taga-Pasig, napakagaling at sipag at loyal po sa gobyerno ang inyong mayor dyan. Yan po yung ating update. Maraming salamat, mga kababayan.